Oh, ito po problema natin na mga kababayan. Paano matulog? Ang tulog, very important, 'di ba? Pag hindi tayo nakatulog, maraming sakit na makukuha. Kaya 10 simple tips para makatulog agad. Okay? Ano bad effects pag hindi makatulog? Marami po. Ayan, oh, hindi ka makakatrabaho, sa mga pakiramdam, walang energy, at pag kulang po sa tulog, affected yung memory, masama sa puso, malakas yung palpitation, maraming nadidepress, tumataas ang blood sugar, nasisira ang balat, tumataba. Kasi nga, pag kulang tayo sa tulog, mas kakain tayo. Tapos, marami pa pong komplikasyon. Okay, 10 tips. Number 1, dapat pare-pareho ang oras ng tulog natin. Kung 9 o'clock, 10 o'clock ng gabi, yun lagi. Meron po tayong circadian rhythm. Yan ang rhythm ng katawan natin, kailan gigising, kailan tutulog. So, pag tuloy-tuloy yung pattern, mas makakatulog tayo. Kung pabago-bago yung oras ng tulog, nahihirapan yung katawan natin sumabay. Number 2, ito po. Yung kama nyo dapat komportable. Sa pag-aaral, ang gusto nilang mattress, yung hindi yung sobrang lambot, nakalubog ka na, hindi rin yung sobrang tigas. Medium firm mattress ang pinakamaganda sa lahat. Pati yung pillow, yung una, napakahalaga, yung tamang-tama sa neck. Kasi kung sobrang lambot o sobrang tigas yung unan nyo, hindi rin maganda. Okay? Pati yung kumot, dapat tamang-tama, hindi masyado malamig, hindi masyado mainit. Pati yung tela, yung baro mo, syempre pag cotton, masarap, mas makakatulog ka. Pero kung baro mo masikip o nylon, pinapawisan ka, mas hindi ka makakatulog. Okay? Number 3, iwas magsiesta sa umaga o tanghali. Alam ko yung iba, di ba, napuya, tapos matutulog ng mahaba sa tanghali, lalo ng mga senior citizen. Tapos magre-reklamo, hindi makatulog sa gabi, hindi po. So, pinakamaganda, ipunin na lang yung tulog sa gabi. Kasi pag natulog ka na ng 2 oras sa tanghali, hindi ka na makakatulog sa gabi. Di ulit ng ulit, lagi kang puyat. Turn off all computer, syempre, pag nanonood tayo ng TV, video game, nagsa-search tayo, ang mga cellphone kasi po, ito po ayon sa pag-aaral, may blue light eh. Meron siyang blue light, kaya meron nga minsan may mga filter. Pag may blue light yung cellphone, halos lahat ng cellphone may blue light, sinusuppress yung melatonin sa katawan natin. Pag sinuppress yung melatonin, hindi tayo maantok. Diba? Lagi ko pinapayo, kung may araw na nakita ng katawan natin na arawan tayo, gigising tayo. Gusto natin magtrabaho eh. So, pag dumilim na, wala ng araw, madilim na, doon magpo-produce ng melatonin yung katawan natin, maantok na tayo. Eh kung na-expose mo yung mata mo lagi sa maliwanag na cellphone, hindi ka antokin. Okay? So, dapat relax na pag gabi na. Wala nang usap-usap ng mga meeting at ibang issues. Number 5, iwas sa kape. Alam ko, iba sa inyo, gusto pa ng kape sa gabi. Anything na caffeinated, kahit soft drinks, chocolate na matatapang, o green tea, di ba? O yung maraming caffeine, wag na po 4 hours before sleeping. Kung matutulog ka alas 6 p.m., wag na uminom. Kasi minsan 4 hours yung epekto ng kape. Okay? So, depende yan sa tao. Yung iba nga, kahit sa umaga, ayaw nila eh. So, depende po sa inyo. Number 6, kailangan relax. Diba? Meditation, massage, reduce anxiety, nagdarasal, lahat po yan. Parang pinapakalma natin yung utak natin. Yan, kalmado siya. Number 7, pwede maligo sa gabi. Ako, mas gusto ko maligo sa gabi kaysa sa umaga. Diba? Siyempre sa hapon, ang dami ng alikabok, ang daming dumi, diba? Iba ayaw maligo. Pero kung maliligo kayo, mas gaganda yung temperature ng katawan. Lalo na kung medyo maligamgam ang init ng tubig. So, 1 to 2 hours before sleeping, ayan po, 10 minutes shower, maganda sa tulog. Relax kayo. Malinis pa. Hindi pa madudumihan yung kama ninyo. Diba? Kasi pag natulog tayo, hindi tayo naghilamos o hindi tayo nag-shampoo, di yung alikabok sa buhok natin, pupunta sa unan, tapos pag tagilid natin, yung alikabok, yung dumi, pupunta sa mukha. Pagising, may tigyawat na o may kuliti.
Exercise is very important. Pag nag-exercise tayo, naglalakad tayo, mas magpaproduce ng happy hormone, serotonin, mababawasan yung anxiety at cortisol level, mababawasan yan. So, bawas stress, more happy hormones, mas makakatulog ka. Pero yung konting exercise lang, huwag din yung sobrang pagod. Pag sobrang pagod, talagang kaya jogging na, running na malayo sa gabi, baka hindi ka rin makatulog. So, moderate exercise. Kung gusto nyo yung very strenuous exercise sa umaga, gabi, lakad-lakad lang. Number 9, iwas alak. Okay, maraming ginagamit yung alak pampatulog. Mali po. Sobrang alak, mali, nakakasira ng atay, pwede prone ka magkaroon ng brain hemorrhage. Tunay po yan. Pag alcoholic, mas mataas ang chance ng brain hemorrhage or stroke. Ang alak, nakakaantok. Maantok ka. Pwede ka matulog. Kaya lang, yung tulog mo mababaw. Mababaw, may bangungot, pagising-gising ka, tapos paggising mo, may hangover ka pa, hindi rin maganda. Lalo na kung may insomnia na. Hindi maganda gumamit ng alcohol, mas hindi sila makakatulog. Lastly, syempre yung pagkain. Dapat mas healthy yung kinakain. Huwag yung masyadong spicy, masyadong marami kinain. Sa gabi, dapat nga ang kain natin umaga, tanghali, dun mas marami. Sa gabi, konti na lang, mas healthy yung kinakain. Huwag yung puro fatty, puro processed food sa gabi. Tapos maghintay at least 3 hours, 3 to 4 hours pagkatapos kumain bago matutulog. Kaya pagkatulog nyo 10 p.m., huling kain nyo mga siguro 6 or 7 p.m. Okay, yan ang 10 tips natin. Ito mga pinapakita ko sa inyo. Wait 3 hours before sleeping pag kumain. May mga pagkain na nakakatulong makatulog. Iwas sa mga spicy. Ano ang masama sa pagtulog? Yan, maliwanag. Kung masyado maliwanag, masyado maingay, mainit, kape, alak. Ano makakatulong sa magandang tulog? Exercise, tamang oras. Pwede rin melatonin supplement. Kung gusto nyo, melatonin, pwede rin. Magnesium at yung mga mababangong amoy, lavender. Ito yung mga iwasan, syempre, di ba? Oily, pizza, masakit sa tiyan, spicy, hot sauce, di ba? Ito yung mga pampatulog, yung mga nuts, fish. Ito chamomile tea, wala namang caffeine to. Fruits, yogurt, legumes, banana, pamparelax. Melatonin supplement, okay naman po. Marami gusto ng sleeping pills. Actually, hindi ko marirecommend sleeping pills kasi lalo na sa senior citizen. Minsan kasi baka malasing kayo masyado. Minsan matapang masyado mga sleeping pills. Okay, a good night's sleep, very important for productivity. Tao lang talaga ang may insomnia, yung mga hayop walang insomnia. Mga babae, mas nakakatulog, mas mahaba tulog ni Doc Lisa kaysa sa akin. Okay lang hindi kumain, pero hindi pwede walang tulog. Okay? 11 days walang tulog, namamatay yung tao. Delikado po. Okay? So, yan po yung mga bad effects ng lack of sleep. Sana po nakatulong tong video natin para ma-adjust nyo yung kama nyo, yung buhay nyo. Dapat mentally relax lang. Tapos isip lang ng mga walang kabagay-bagay at magdasal din bago matulog. God bless po.